tenga. Mahal na eh. Mahal yung inabot sa cellphone na yun. May 10 yun na eh. Opo, papasok ko yun. Medyo matagal na nga nung huli akong umuwi ng bayan, kaya nga eto, mamimili uli ako ng paninda ng aking inay. Nakakapagpabili naman siya kay Criminology ng pakaukaunti kapag pumapasok o kaya ay naghahatid kay ABM, pero syempre yun ay mga bitbitin lamang. Hindi naman kasi siya pwedeng magpabili kay Criminology ng mga bigas o kaya ay mga soft drinks, syempre mabigat na yun at hindi na nga kaya ng motor. Kaya nga kapag ako ang mamimili, talagang lahatan na ako ay bultuhan. So eto na nga, nakapunta na nga kami ng Pritil at naisakay na nga rin yung mga basyo ng bote sa aming bangka. At dahil wala naman kaming iniintay at kami nga lang ang sakay ng bangka, kaya nga eto, umalis na nga rin. Saglit lang din naman ang aming naging biyahe dahil wala namang alon at tining na tining nga. Maya-maya nga ay narito na rin kami sa bayan at ang una ko nga pinuntahan na itong Remson. Bumili nga lang ako dyan ng gatas ng aking inay, ng kapatid ko, pati na nga ng mga pamangkin ko. At bibili na nga rin pala ako dyan ng aming sabon, yung usong-usong sabon, yung literal na sabon, yung Kojic na may kasamang gluta. Charing. Abay, hindi ako pwedeng maubusan niyan, magagalit si ABM. At pagkatapos ko naman bumili sa Remson, ay isa-isa ko nang pinuntahan ang aming mga suki. Mabilis lang naman akong mamili dahil abot nga lang ako ng abot ng mga paktura. At pag naabot ko na nga yung mga paktura, ay isa-isa ko na nga binabalikan yung mga una kong inabutan ng mga listahan. Ganyan lang talaga ako kabilis mamili at minsan kaya lang nagtatagal gawa ng minsan maraming ang tao. At kaya lang minsan din nagtatagal gawa ng pagkukwenta, pagre-repack o kaya yung pagbabalot ng mga pinamili. At hindi rin naman ako nagbubuhat dyan dahil meron naman silang mga boy na pwede kang ihatid. At meron din akong isang lugar na pinag-iipunan ko nga ng lahat ng aking mga pinamili. At kapag naipon na yung aking mga pinamili, yung mga plastic na maliliit o kaya ay mga bitbitin ay pinagsasama-sama ko tsaka ako pinapabox. At pagkatapos ko nga mamili, tsaka pa lamang kami kakain. Pero minsan kapag inaabot na ako ng gutom kahit hindi pa ako tapos mamili, talagang kumakain ako. At eto na nga, tapos na nga akong mamili at pinatid ko na nga ang aking mga kargada dito nga sa aming bangka. Nauna na ang naisakay dyan yung 4 na kaban na bigas, pati na nga yung mga tubig. At medyo may kainitan nga, kaya nga inaantay ko munang ikarga ang lahat ng aking mga pinamili bago nga ako sumakay ng bangka. At nung maikarga na nga ay ayan, sumakay na nga ako at umalis na nga rin kami. At maigi na lang talaga at hapon ang klase ni Criminology, kaya nga naisama ko yan sa bayan. At fast forward na nga, eto na nga, nakauwi na nga kami at sinulubong nga ako ni grade 7. Bago nga ako umalis ay pinapasok ko nga muna sila at hindi pa nga ako nakakarating ng bayan ay eto nalaman ko nga na nalaglag nga ang cellphone ni grade 7. May ML tournament pa naman sila at dahil nalaglag nga ang cellphone niya ay hindi na nga siya tumuloy sa pagpasok. Ay iyak nga daw ng iyak nung umuwi at medyo natatakot nga dahil baka nga daw pagalitan ko dahil nalaglag nga daw yung cellphone. Pero hindi naman ako nagalit nung nalaman ko na nahulog ang cellphone niya dahil sabi ko nga aksidente nga iyon at wala namang may kagustuhan. At parang nagsisi pa nga ako dahil sabi ko nga doon niya ilagay ang cellphone sa bulsa ng pantalon niya, pero sabi nga ng aking inay at saka ni ABM ay sa bulsa nga daw ng bag. Ay syempre daw ako yung mama niya, kaya nga ako yung sinunod niya, kaya doon niya nailagay yung cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon. Kaya nga ayun, shoot sa tubig. Yun lang, salamat.